Magandang Tuesday ng gabi. Ngayon po ay 27 na ng buwan ng Mayo. Welcome to Dr. Love Radio Show. Hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Samahan niyo po kami. Kasama natin ang ating producer, si Jake Bacod at si Mike Santillan hanggang 10 o'clock in the evening. Hindi po natin alam kung anong mga madadaanan natin along the way. Pero alam ko na marami tayong mapupulot na aral. As useless, sa loob ng mahigit 20 taon, ang programang ito ay sumasa inyo at umaasang magiging makulay at makabuluhan ang gabing ito. Kain ng kain ha, masarap ang ulam natin. Paalala lang po natin yan. 36 minutes after 8 o'clock, tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9 True FM. Sa ating mga kaibigan sa Davao City, katulad po ni na Amadeo Giorgio Gonzalez, katulad ni Mami Lorleen Gonzalez ng Metro Davao, sila po ay nakikinig sa 106.7 True FM, sa Negros at Cebu 101.9. Ang mga kapatid natin sa Cagayan de Oro ay nakikinig po sa 101 sa 101.5. Sa Ormoc naman ay nakikinig sila sa 99.9 True FM Dream Radio at sa Tacloban 107.7 Caboses Radio. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal Television. Baka meron kayo Signal Cable, i-tune in nyo na sa Channel 19 para magkita-kita tayo. Ho? Siyempre, huwag din pong kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating YouTube channel at maging sa Facebook, hanapin lamang po ninyo ang @TrueNetworkPH. @TrueNetworkPH. 37 after 8 o'clock. Pagbabalik natin ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes. Here is Fatima Soriano. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 27 ng buwan ng Mayo. Ang araw na ito ay kafiestahan ni Saint Augustine of Canterbury, isang obispo at relihiyoso. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-16 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Juan, talata 5 hanggang 11. Ngunit ngayoy pupunta na ako sa nagsugo sa akin, at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual.
hango sa bagong tipan ng banal na aklat, pagkain pang spiritual. Kay tagal nang may grasya sa'yo. Salamat, alas 8:43. Kumusta po ang inyong hapunan? Buwan ang wish na to. Masarap bang hapunan natin? Ako parang bitin, parang naghahanap ako ng iba. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ewan ko sa'yo. Kaya ayaw mamayat eh. Nako, ito ho ang bahagi ng ating programa na muli nating kapupulutan ng aral. Ito po ay inaabangan ng ating mga doctor lovers every night sa ating programa at pinamagatan po natin itong Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Hango po ito sa programang Face to Face, Harapan, na sumasa inyo Lunes hanggang Viernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, sa TV5 sa panguna po ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre, kasama po sa programang yan ang harapang tagapayo, sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, ng Dr. Love Radio Show dito po sa 105.9 True FM at True TV. At kung nais po ninyo magkomento sakaling kumulo ang dugo nyo sa inyong mapapanood ngayong gabi at inis kayo sa mga mapapanood ho ninyo, pwede kayo mag-comment. Ipadala lamang po ninyo ang inyong mga opinyon, ang inyong mensahe sa live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Atin pong panoorin ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang Ilong and Lasting Love. Narito. Handa na siyang ibulgar ang nararamdaman o sakit at selos sa mapait na relasyon dahil sa ilong. Nits, humarap ka na! Ayan, Nits, ano ang problema mo? Yung jowa ko po, yung partner ko na sobrang babaero. Okay, yung partner mo na sobrang babaero. Na babae na nga, babaero pa rin po. Ayun. Walang magawa. Teka muna, pag babae ba, hindi pwedeng maging babaero? Ate Coring, parang hirap kasi babaerong babaero. Di ba babaerong babae? Oo. Babaerong babae. Pwede yun, di ba? Pero pwede naman po. Pwede Opo. yun. Yeah. So, matagal na kayo magjowa nitong Tagal na po. 11 years na po kami. 11 years? 11 years. Nagsasama. Ayun. Okay, so sa 11 years na yon, talagang marami na ba siyang naging babaeng iba? Marami na po. At meron na siya talagang ugali. Opo, ulit-ulit po. Since 2020. Since 2020? Opo. Oh, nahuhuli mo ba naman o suspetsa mo lang yon? Nahuli ko po. Nahuli ko po. Last time nga po. Nahuli ko po. Noong Paano? 2021, mismo nahuli ko siya sa bahay din ng babae. Pwede naman nagkukwentuhan lang. Ano ang ginagawa nila nung nahuli mo sila? Wala daw, nagkukwentuhan. Hindi po siya umaamin talaga. Sa tuwing nahuhuli ko, hindi talaga siya umaamin. At sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay nagduda, wala ka talagang pruweba na nakita mo sa harap-harapang naghahalikan? Wala po nung Wala mga naman. nakaraan. Pero ngayon, Pero ngayon po, talagang meron. Oh, umaamin ba? Umaamin? Hindi nga rin po. Hindi rin. Okay. O, eto na, siste. Ito na ang siste. Ano ang pinaka-ebidensya mo na itong pinagseselosan mo ngayon ay talagang may relasyon sila? Nakita ko po sa cellphone niya, sa gallery niya po, na may picture ng pinagawang ilong, tapos may picture po sila na nakakalong siya sa babae. Ay! Na kumitis po siya. Nakakalong! Yan po, talagang daw. Nakakalong. Opo, kumalong po siya doon sa ilong na yon. O, teka muna sandali lang. Ano ngayon kung nagpagawa ng ilong? Oo nga, ate. Bakit niya po pagagawan ng ilong yon? Kaano-ano niya ba yon? Paano mo naman ako nga po, nalaman? hindi niya mabigyan ng pampariban, pampaganda. Tapos sa babae, Ay! Paano mo alam na siya ang gumasto sa ilong ng babae?
Sabi niya po, inano niya daw, pinahiram niya lang daw yung babae ng pampagawa ng ilong, naawa siya. Yun naman ang kwento niya sa akin. Ayun! Kasi, Okay. Pakita nga natin, Ryle, yung before and after ng ilong. Ano pa tong ilong na pinagsasabi? Ito ba yung babaeng pinagseselosan mo? opo, Okay. yan po. Okay. Yan. Ito yung dati. Ayan, ito po, di ba? Ito ba yung napagawa na yung ilong, hindi pa? Hindi pa po. Ito yung dati. Ayan po yung dati niyang mukha. Ito Nakita yung ko sa dati. gallery ng aking Feeling ko ano partner. siya, ginawa na yan, tapos namamaga. Namamaga. Oo. Feeling ko gawa siya. Kasi naka-violet eh. Parang may ano, parang anesthesia yung ganon. So hindi pa siya healed? Okay, gusto ba ninyo makita kung ano na itsura niya? Oh, eto na ngayon ang itsura niya. Ay! Donita nose? Donita Nose, wala ka nang sinabi dito. Donita nose. Ayan. Okay, so ito na siya, ito na siya. Alamin na muna natin, di ba, yung kabilang panig? Ha, okay. O, so narinig natin ang panig ni Nitz, kilalanin natin ang nagbigay daw ng pera para makapag-paritoke ng ilong ang babaeng pinagseselosa ni Nitz. Woo! Dada, humarap ka na. Galing ka, magaling ka. Tatanggalan ko ng ilong ko yung babae mo. Hindi naman Patay yung ikaw. totoo, Anong lahat, hindi lahat. totoo? Lahat, Oras ka hindi lang talaga totoo? napapayaan ako sa kapitbahay. Lahat-lahat na lang. Wala Ganun na akong ba? kang iharap doon sa kapitbahay natin. Oh, Lagi mo bakit? kong inaaway. Dapat Lagi mo lang. kong minumura. Dahil Hindi wala- naman totoo. Bakit siya pinahiram mo? Ako, pinapariban mo? Kapal mo! Hindi ka ba pala kontento? Ano? Nagawa kita ng bahay. Ano pa bang kulang Ano? sa'yo? Iyon na bahay mo! Totoo ba na may iba kang babae na pinagawa mo pa ang ilong? Wala na po, ma'am. Yan lang po. Magaling ka talaga. Magaling ka magsinungaling. Teka, sino, ka. teka muna, sino ang nasa puso mo ngayon? Sinits po. Si Nitz. Yes. Kaya masyado lang talaga sinusa. Uno, 7,000, pero ang hinala mo, binayaran niya. Pero sabi niya, inutang lang sa kanya. Ano ang totoo? Inutang lang po, ma'am. Kasi Hindi ganito totoo po yan. yan. Si Ann po kasi, minsan, nagkukwento sa akin yung tungkol sa buhay niya. Siyempre, parang, siyempre, lumambot naman yung loob ko. Siyempre, ano ba yung maitulong ko sa'yo? Sabi niya, magpaparituki doon sa ng ilong kasi mag-apply doon sa ng trabaho, ma'am. Pero pag nakapag-sahod siya, unti-unti yan naman Sahod na wala kang trabaho. Mag-a-apply nga siya. Nabola ka Mag-a-apply pa mo. nga. Hiram, Kasi pinahiram. paunti-unti na daw ako Baka bayaran. nabola ka, hindi mo pinahiram. Hindi mo lang kasi naintindihan. May ano ka, may relasyon talaga kayo. Pairamin mo ng ganong kalaki. Hiram, alam mo walang trabaho. Kalokohan. Kalokohan Lagi yan. na daw siya Kalokohan. binubulihan sa kanila. Hindi siya makahanap ng Kalokohan trabaho yan. kasi nga, bakit daw yung ilong niya, pangok, malaki Okay. daw. Ba't hindi yung ilong mo Ako na to! Pinahayos Hindi mo mo. kailangan magpa-gwapo. Oh, di ba? Gwapo ka pa lang mukha mo. Gwapo ka. Okay, Alam mo pa. pero sinasabi mong wala kayong relasyon. Wala po, ma'am. Ryle, ang ating mesa ng ebidensya. Inaamoy pa. Sabi nga sa'yo, mag-selfie-selfie daw kami. Ngayon, ang sabi ng kaibigan ko, ikis mo. Ang ginawa ko, ma'am, siyempre lasing ako, nag-smack lang yan. Hindi naman talaga. Inamin din! Smack lang, nakaganon lang ako. Parang binubulungan ko lang siya. Hindi naman totoo talaga yan. Oh. Aminado. Oh, di ba Alam mo, po? tingin ko Magaling ganito lumusot yan, Ate Hindi, Cory. hindi. Ito, aminado. Ito yung personal. May problema tayo, Dada. May problema tayo dito pa lang, oh. Wala po, ma'am. Oh, Di ba? Magaling ka lumusot. Tapos ako, Tawa-tawa ka lang eh. alam mo, yung ganyan na, syempre, babae ang gusto mo, di ba? Madalas ka daw mahuli na sa noong nakaraan. Tapos, pinahiram mo, malaking bagay ang 7,000 pesos. May damdamin ka na dyan. Di po. Ayaw talaga umamin. Sinets lang po talaga. Todo dilay lagi eh. Friendly bonding lang nga ba? O baka naman, Bond mo na. friends with benefits? Laruin nga natin yan mula sa saksi ng kaibigan ni Nitz. Christy, humarap ka na.
ang talim ng tingin ni Christy kay Dada. Christy, anong relasyon mo kay Nits? Best friend. Best friend, okay. So, meron ba siyang dahilan para magduda? Meron po. Okay, bakit mo nasabi? Palagi ko pong nakikita yan. Kaangkas sa motor yung babae. Sinungaling ka! Wala naman! Aminin mo na! Aminin mo na kasi Dada, nakita ko. Ano daw? Kaibigan ko yun! Huli ka na kasi Dada, tinatanggi mo pa. Nakisabay lang yung sa akin. Nakisabay lang. Bago kaya, di maraming rason yan eh. Aha! Riding in tandem pala kayo, ha? May rason yan. Palagi po yan. Nakikisabay lang sa akin. Palagi po yan. Pumunta sila sa may barberya. Nagpagupit po siya kasama yung babae. Nagpapagupit kasama yung Tapos, babae. opo. Tapos magka-holding hands. Tapos nung ano... Holding hands? Opo. Tapos niyakap po yung babae. Niyakap po niya. May kayakap pa, kayakap. Niyakap po niya. Ayun. Di-deny ka pa. Dapat pinicturan mo Dinay kami. ko, Dinay eh. Picturan. May bigay sa Dinay kanila ko ulit. more. Oh, marami ng Dinay. picture. So ano sa palagay mo, Christy? Ano ba ang dapat? Hiwalayan na ni Nits. Uy, 11 taon yan, ha? Sayang. 11 taon, sayang. Anong payo mo kay Nits? As a friendly advice po, kasi alam ko naman pong mahal po niya si... Eto, kahit ganyan po yan. Alam mo, Dada, mababatukan kita. O, tapos, Tawa sige. lang siya ng tao. O, eto na, huwag na natin patagalin pa, ha? Ang naging ugat ng selosan. Ayan na! Ayan na! Eto na. Tapos ng ilong Ann, yan. humarap ka na. Ayan. Tapos ng ilong. Ganda ng ilong. Ingat lang. Ingat lang. Kinakampihan mo pa, ha? Akala mo dalawang ka ilong. mo, ang galing mo mangkuntot sa jowa ko, di ba? Maawa ipit ko para ano? Yup! Mapaganda yung ilong mo mukhang ano? Higit ka lang. Maganda ako sa'yo. Maganda ako, ano? Natural beauty ikaw. Ano yung ilong mo? Ha? Ano yung tsura ng ilong mo? Maganda. Yung antipaklong? Pag ganyan-ganyan Ilong ba, ka, antipaklong? dapat tanggapin mo kung ano yung sarili mo. Kung gusto mong gumanda, magtrabaho Parang ka. Hindi mangutrat ka. Magpatulan mo. Tawa ka pa ng tawa. Okay. So, Ann, eto na. So, hindi, alam nyo, sabi ko nga, yung pagpagawa ng ilong, ano lang yun eh. Ano yan, parang sanga lang yan, sanga. Ang tunay na ugat nito, may relasyon ba kayo ni Dada? Wala po. Wala. Okay. Puro wala, para kayo wala. Nakita na nga kayo. Para sa akin, magandang senyas yan, yung nagde-deny. Ibig sabihin, may pag-asa pa kayo. Mahirap yung opo, may relasyon po kami, tapos na usapan. Di ba? May pag-asa pa. Okay. So Ann, eto ngayon. May damdamin ka ba para kay Dada? Wala po. Eh ano lang? Damdamin mo operahan? Ano damdamin mo operahan? Wala daw damdamin sa'yo si Ann. Nasasaktan ka ba? Hindi po. Hindi. Tignan mo nga siya, tignan mo nga. Pero teka muna, Ann. Alam mo, anong smack? Bakit? Saan galing yung smack? Bakit may smack? Ann? Ano po lang yun? Friend. Ano, pre? Ba't may kalong? Ganyan na may kalong, pre. Nakakalong ka. Nakakalong. Okay. Hindi kaya, parang, hindi naman totoo na parang medyo inalembong mo siya para makautang Hindi, ka. ma'am, ano lang po yun. Nagkainuman po kami sa friend namin. So, sabi po nung friend namin na, joke lang na ganyan-ganyan. Kaya po, Malusot ka pa. Nakautang ka nga ng 7,000. Bakit sa palagay mo sobre yung pagseselos ni Nit? Siguro kasi talaga bang nagsasakayan kayo sa tricycle magkasama? Sa motor po. Sa motor. Nakita ko kayo. Diba? Kita-kita na kayo. Puro kayo deny eh. Puro deny. Okay. Susunod na tanong. Bakit kay Dada mo pinasagot yung pagpagawa ng ilong?
Ano po, dun po kasi sa inuman, so nagkapalagayan po kami ng loob, nagkakwentuhan po kami. Oh, di ba? Okay. Kasi po, naging independent po ako na tao. Kumbaga, 7 years old po lang po ako, wala na po akong tatay. O, bakit tatay ba siya? Tatay mo ba siya? Yung hindi ko po, may asawa na pong iba. Hindi po ano ako ngayon? kayang tulungan ng pamilya ko. Tapos napakwento po ako sa kanya, tinulungan niya po ako. Tinulungan ka niya o binola-bola mo siya para mapaganda yung ilong mong sarap? Kasi ma'am, bata pa lang po ako, nasat na po akong pango. O di sana nagtrabaho ka para gumanda ilong mo, hindi mangkutot ka sa jowa ko. Gusto ko lang kasi makapagtrabaho kasi may PWD din po akong O, rason niya, manghutot? Bakit? Anong sakit? Anong yung sakit? ADHD po. ADHD. Tapos yung asawa ko po, tinangay po yung bunso kong anak. Kaya po ngayong Pasko po, tsaka New Year, malungkot po ako. Mag-isa lang po ako sa buhay. So sa pagkakataong ito, ang ipinapaliwanag lang niya ay wala lang siya mahingahan. Nagkataon nandun si Dada. Friendly. Itong pogi mong jowa. Alam mo yung ganon? So, gusto mo lang magkaroon ng trabaho, kaya ka nagpagawa ng ilong. Kaso po, wala pa rin po tumanggap sa akin kasi nga daw po, pangit daw po ako. Pangit ka daw? Hindi ka pangit. Hindi ka pangit. Sino yan? Oo. Dr. Love, when it comes to relationships, kapag gumastos na ba ang isang tao sa ibang tao na hindi naman niya kaano-ano, ibig bang sabihin may meaning na yon? Hindi naman siguro. Ako ginagawa ko yun araw-araw dito. Pero mga tao na talagang mahilig tumulong. Pero dito sa kasong ito, ilang beses natin napag-usapan na Ate Kuring, yung platonic relationship. Tingin ko walang platonic dito kay Dada at saka dito sa... Kay Ann, oo. Walang platonic kasi bago pa lang sila eh. Mahirap paniwalaan na nahulog ka agad yung loob ni Ann kay Dada. Nag-inuman lang sila, nahulog na yung loob niya. Hindi rin platonic dahil walang investment ng time or emotion buhat kay Dada. Si Dada, maaaring tumulong hoping against hope na meron siyang makukuha. Ergo, nandun yung picture ng smack. May kapalit. Diba? Kay pangalan kay Nets, we can sense your insecurities, no? Dahil this is not a normal relationship between a man and a woman, So, nararamdaman natin yung insecurities mo. Siguro malaki na itutulong din ni Dada sa'yo, financially or something. At yung 11 taon na ininvest mong emosyon sa pagsasama ninyo. So, nandun yung insecurities. But one thing I can tell you is this, napakahirap sa isang karelasyon yung walang tiwala sa'yo yung karelasyon mo. Lahat ng kilos mo may kulay, lahat ng kilos mo may pakahulugan. Diyan masisira ang inyong relasyon. You might want to think about it. Salamat. Salamat po. 9:14 ang ating tumpak na oras. Tunghayan natin ang mga reaksyon. Ito na naman ng mga Dr. Lovers natin sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love. Si Andrew Villanueva, playgirl ka talaga, Dada. Palagay ko ma-checks tong si Dada, kaya ganyan, nagselo si Nits. Parang no? Pwede rin pala yung ganun. Sino namang hindi papayag? Nakilala lang sa inuman ng gabi, pinagawa ka agad yung ilong niya. Bihira ka makakita ng ganyan, di ba? Galante Si Maria Carmina, halatado na si Nets ay nagseselos kay Ann. Valid naman kasi para sa akin yung pagseselos ni Nets. Si Dada naman kasi, masyado ka naman kasing, babaero ka rin Kuruting kita sa singit Wag! Si Maria Carmina, alam kung saan mangungurot, kung saan masakit. Talaga naman. 15 minuto makalipas po ang alas 9 ng gabi, si Shady Yabut. Iba rin ang kamandag ni Dada, Yan lang ang masasabi ko. Dada, mukhang wala pang kumakampi sa'yo, Mukhang mabenta ka, Dada,
Jenny Magno, dahil may pera naman si Dada, sana iparitoke rin niya ang partner niyang si Nitz para hindi na ma-insecure. Hindi si Nitz naman ang hinihingi lang pariband. Di ba? Pariband lang ang hinihingi niya, hindi naman binibigay ni Dada eh. Lucia Villamor, tama si Dr. Love, feeling ko rin asado itong si Dada na magka-something sila ni Ann. Feeling ko lang naman. Asumera lang ako. Kasi naman, sino namang matinong tao ang maglalabas ng 7,000 piso? Pero mura yun, ha? 7,000 paggawa ng ilong. Ano? Baka sa mga kanto-kanto lang yan, no? Sa Carriedo, ganyan. Sa Recto. Di ba? Ano yung Haiko? Ano yun? Yung threads. Okay. Threads lang ini-inject. Good for 2 years yun. Tapos matutunaw na. Ganun. Ayoko noon. Saksakan mo na ng rayos ng gulong para pantay yung ilong ko. Di ba? Diyos ko. Ako nga may gusto yung paayos kay Dr. Joey Sinchoco yung aking 11 dito sa pagitan ng aking mata. Wala akong time para pumunta sa kanya. Kasi napupuna ko. Kahit malayo. Kahit hindi naman mainit ang ulo ko, parang napakasuplado ko na. Dr. Joey Sinchoco! Pinatawagan ka ng pansin. Kasi naman, gabi na ang kanyang clinic 6 o'clock, hindi pwede, may programa ako ito naman yung mga nag-text sa atin, ho. Maraming salamat kay Alani Hungko. Buwabati po ng magandang gabi. Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Si Jesus Perez. Shout out din kay Shens Ojlomol. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Rain Cabayaw Alinsoring. Nagpapacheck na attendance. Si Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Magandang gabi sa iyo, Engineer Mercy Santos. Marjan Dominic Mamhot. Buwabati rin ng magandang gabi. Shout out kay Au Villaflor ng San Pedro, Laguna. Julieta Sugitan ng Cabiao, Nueva Ecija na nanonood sa atin ngayon. Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, kasama po at magkahawak ng kamay si Riza Templadong parang kape habang kumakagat ng ensaymada at humihigop ng mainit na kape ngayong napakainit na Martes ng gabi dyan sa... Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ensaymada at saka kape. Parang ang sarap kumain ng ganyan, Pero ano nga yung pagkain, tinapay ng French, nalimutan ko na yung French bread na croissant. Oo. Alam mo, pag ako'y napunta ng Paris, ay talaga nagtatagal ako sa breakfast sa hotel. Ang kinakain ko, croissant na maraming cheese. Pagkatapos yung kanilang hot chocolate na talagang malapot na malapot, ang sarap inumin, oo. Talagang inaabot ang 2 oras sa restaurant, sa hotel, sa breakfast. Libre kasi. Kasama sa binayaran mo yun Iyon! Pero dito, may nabibili ring croissant, kaya lang, pag ininit mo na, kailangan sa oven. Huwag niyong iinit sa huwag niyong iinit sa microwave. Ang pangit ng texture. Parang yung cinnamon bread, yung cinnamon, pag ininit mo siya, mga ilang seconds lang sa microwave, di init, kainin mo na. Kasi pag lumamig, antigas. Antigas. Yun, napunta tayo sa pagkain. Halatang gutom na si Brother June, Okay. Bibili akong pagkain mamaya pagkatapos ng programa. Ano ang gusto kong kainin ngayon? May cravings ako. Kay Mary Grace, gusto kong humanap ng kumain ng piatos.
Pupunta ako sa Mary Grace mamaya. Angelita Banata, magandang gabi sa iyo, Brother June. Alam niyo po bang ang saya-saya ko at natatawa po kami dito sa bahay pag binabasa mong message. Lalo na pag sinasabing si Angelita Banataw ng napakalayong bansa ng Pateros. Hoy, mamimili ako ng balot. Kailangan kong bumili ng balot. Malapit nang may regaluhan ako ng balot eh. Beatrice Belleza Bernabe ng Cainta Rizal, magandang gabi. Evelyn Fortunado ng Real, Quezon. Si Marvin Riabad ng North Caloocan. Nicole Sueño. Good evening, Dr. Labo, at po sa Antipolo City. Si Lori Feria Flores ng Pasay. Dr. Love, pag pumasyal po kayo sa Egypt, sana ay napuntahan po ninyo ang Mary Gorgeous. Ang birhen po doon ay nagmimilagro. Nagmimilagro, sa baba po noon ay ando ng lahat ng ginamit ng ating Panginoong Jesucristo, lalo po ng ginamit at nakakakilabot lang tuwing tingnan or nahawakan mo yung kadena. Bawal lang po ang picture or camera doon. Good luck po sa paglalakbay nyo. Maganda rin pong puntahan ang Mount Sinai. Okay. Mount Sinai, siguro sa mga 14-15 taon na pagpunta ko taon-taon sa Egypt, hindi ako pumanik sa Mount Sinai. Para sa mga kagaya yun sa mga kagaya ni Jake. Yung bata pa na energetic, pwedeng pumanik doon. Kasi normally, pumapanik sila doon, Jake, mga 12 midnight. Pwede ka sumakay ng camel. Safe ka pag sumakay ka ng camel kasi ang camel nakakakita sa gabi. Pag sumakay ka sa camel sa daytime, malamang mahulog ka sa bangin. Kasi bulag ang camel sa daytime. So pumapanik sila doon sa Mount Sinai. But what do you see in Mount Sinai? Okay? Dito raw sa Mount Sinai, ibinigay ng Panginoon kay Moses ang 10 utos ng Diyos. Yung Tablet of Stones. Allegedly. Pero makikita mo lang isang maliit na parang chapel na maliit lang doon sa tuktok ng Mount Sinai. But what you can see is the rising sun in the morning. Kaya maganda. Tapos babalik uli kayo pababa, maglalakad na lang kayo pababa. So babalik kayo sa hotel. By that time, kami ng mga matatanda na hindi pumanik, nakatulog na kami ng mahimbing, nakakain na kami ng breakfast. Yung iba na mga galing sa Mount Sinai, pababa pa lang sila, pagdating sa hotel, aalis na kami. So hindi na sila makakakain ng breakfast. But it's a good, experience. Isang magandang puntahan sa Egypt, Egypt pa, oo. Yung lugar kung saan sa Sinai Peninsula, yung lugar kung saan nandoon yung burning bush. Nandun pa yung burning bush na hindi namatay, hanggang ngayon nandun pa rin. Nung bago kami nagpupunta roon sa St. Catherine Monastery, doon makikita mo yung burning bush. Dati nakakaputol ako ng sanga noon. Ngayon, napunan nila, siguro yung mga pilgrims, putol ng sanga, lumiliit yung burning bush. Kaya, binakuran nila, hindi ka na makalapit ngayon doon. But anyway, napagkukwentuhan natin yan. Magkakaroon po kami ng pilgrimage sa Holy Land this coming November 22 until December 4. Itong taon na ito. Ngayon pa lang, ina-announce ko na. November 22 until December 4, tayo po ay magpupunta sa Egypt. Pupuntahan natin ang mga, of course, pag nagpunta ka sa Egypt, pupunta ka sa pyramid, sa Sphinx, Pero ang magandang puntahan sa Egypt, yun pong kuweba kung saan ang Holy Family ay nanahan ng ilang buwan, And then from Egypt, we're going to Israel para po sa highlight ng ating pilgrimage sa Holy Land, ang ating Via Dolorosa, kung saan tatahakin po natin ang bawat
landas na tinapakan ng paa ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa bundok ng Golgota at magtatapos ang ating pagninilay sa libingan ng Panginoon sa Church of the Holy Sepulchre. Pupuntahan din natin ang Church of Nativity kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay isinilang. Marami pang lugar ang pupuntahan natin doon, and then we're going to end our pilgrimage to Holy Land sa Jordan kung saan ang pinagmamalaki nila ay yung Petra. This will be on November 22 until December 4. Kasama niyo po si Brother June Banag. I will lead you in prayers and meditations and reflections. Pwede kayo makipag-ugnayan kay Edna Calleja. Pwede kayong tumawag para mag-inquire or mag-text. Ang kanyang numero ng telepono 0925-752-2230. 0925-752-2230. Maraming salamat kay Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City, kay Ralph Juan. Condolences to the OPM iconic singer Cafredi Aguilar and to the Divine Word priest Father Lino Nacasio, SVD. Ang aming pakikiramay po sa kanilang mga pamilya. And of course, Garcia Vincent ng Gloucestershire sa United Kingdom. In celebration of 50 years of mission and service, ang Ligaya ng Panginoon is thrilled to host the Ligaya Golden Jubilee Golf Cup happening on June 16, 2025 at the Alabang Country Club, Muntinlupa City. Be a part of this meaningful day and cost-driven giving. Be a sponsor or join the competition. Proceeds will support pastoral work, service to the poor, and healthcare assistance of Ang Ligaya ng Panginoon. True FM is a proud media partner of LNP Golden Jubilee Golf Cup. And please watch Jeremy Camp live at the CCF Center sa Pasig City on June 20 and 21, alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Ticket costs 300 pesos only, and with each ticket you buy, you are helping Uplift Cares to continue their mission in providing educational help to those in need. Tickets are available soon on ticketmax.ph. Yon. Alas 9:28 ng gabi, babalik po tayo sa ating liham kasaysayan after this. 20 minuto bago mag alas 10 ng gabi sa bahaging ito ng ating palatuntunan, ating pong tutunghayan ang isang makabagbag damdaming kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Camila ng Davao City. Dear Dr. Love, I am a mother of 3 teenagers. Kaya nakaka-relate ako sa issues and concerns ng mga nanay na katulad ko. Pero may mga pagkakataong OA or overacting na rin ang ibang parents dahil hindi niisip ang consequences ng kanilang reactions. Call me by the name Camila. I am 52 years old from Davao City. Kabarkada ko hanggang ngayon ang classmates ko noong high school at inaanak namin ang mga anak ng isa't isa. Last week, nagsimula akong maawa at maging concerned sa anak ng kabarkada ko na inaanak ko rin. He is 25 years old. It took him a few weeks before admitting something to his parents dahil hindi nga naman biro ang inamin niya sa kanila. Last week, nag-confine ang inaanak ko sa parents niya that he is HIV positive. I know it's hard for parents to accept this truth, but no choice. Nariyan na, nangyari na. Kahit pagalitan nila o ibitin ng patiwarik, hindi na mababago ang katotohanan ng their son na inaanak ko is HIV positive. Sa sobrang sama ng loob ng kabarkada ko, ibinalita niya ito sa aming magbabarkada
at sa mga kamag-anak nila. Much to the dismay and disappointment of her son. Brother June, naaawa po ako sa inaanak ko dahil sa halip na huwag nang ilabas ang issue na gawa pa ng kabarkada kong nanay niya na ipagsabi ito sa iba. Dahil kahit nasabihin nating tanggap ito ng society, nariyan pa rin kasi ang stigma na nakakabit sa mga taong HIV positive. Bilang second parent ng bata, I contacted him secretly and we met in a coffee shop. I assured him na narito lamang ako sa kanya and to take his medications regularly. May mga gamot naman sa barangay health centers that he can avail of for free. I also emphasized to him that being HIV positive is not a death sentence, but a wake-up call for him to be more careful of his decisions in life. Sinabi ko rin sa kanyang unawain na lamang niya ang mother niya dahil baka nagulat lang ito sa confession niya. Tinanggap naman niya ang advice ko at inaming sumama ang loob niya at nalungkot ng todo dahil ginawa ng mother niya at saka napaiyak. I hugged him and assured that everything will be okay and that everything happens for a reason. As a mom, I feel so concerned of my inaanak. Dr. Love, I hope and pray na magpatuloy pa rin siya sa buhay ng normal at mabuhay ng maayos. Sinabihan ko rin ang mom niya na kabarkada ko na hinay-hinay lang din sa mga reaksyon niya and be there for her son. Basta, as a second parent, I will always make sure na narito lang ako para sa inaanak ko at patuloy siyang ipagdasal. Tatapusin ko na po itong sulat ko, Dr. Love, at sana mabasa niyo po ito para matulungan din ang mga magulang o ninang na may parehong pinagdadaanan katulad ko. More power to your show and God bless us all. Gumagalang, Camilla ng Davao City. Maraming salamat. We still have 10 minutes before 10 o'clock. Balikan natin ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Camilla ng Davao City. Camilla, I'm very, very proud of you because ginampanan mo at alam mo ang tungkulin ng isang ninang, godmother. Yung mga nag-sponsor sa binyag, ito po ang responsibilidad natin. Minsan, ang mga magulang po ay sumasablay sa kanilang mga anak, sa kanilang desisyon. At dito po mapasok ang mga ninong at ninang. Ito ang takbuhan ng mga bata na may mga problema sa mga magulang, hindi masabing problema sa magulang or hindi maunawaan ng magulang. Ang takbuhan dapat ay mga ninong at ninang. At ito ang ginagampanan ni Camilla. I'm very, very proud of you, Camilla, dahil napakaganda ng pagkakaunawa mo doon sa iyong tungkulin bilang isang ninang. Nakalulungkot, pero ayokong sisihin yung nanay nitong iyong inaanak na found to be positive with HIV positive. Siguro, gusto kong unawain siya na masyadong mabigat para sa kanya yung balita na natanggap niya na ang kanyang anak ay HIV positive. And so, wala siyang masabihan. Siguro, gusto kong paniwalaan na kung ikwento niya sa mga kaibigan niya sa inyo, baka malesen yung burden, baka malesen yung pain, baka malesen yung fear sa kanyang puso, kaya niya na ikukwento siguro. Without really the intention of ruining the image of her son na inaanak mo.
Yun ang gusto kong paniwalaan bilang isang magulang. Alam nyo, very sensitive itong isyong ito. Kahit sa ospital ay pribadong-pribado at very confidential ang records ng mga tao na found to be positive HIV or AIDS. No? Kasi, sabi nga ni Jake, yung producer natin, unang stage ay HIV positive. Pagkatapos, pag lumala yan, hindi ka nakainom ng gamot, then it ends up to be AIDS. At yung age ay advanced stage na yan. And it reminds me of someone who listened to the program decades ago when I was with DZMM. Isang gay ang umamin sa akin na siya ay positive sa AIDS. At sinabi niya kung gaano ka-stricto ang hospital para pangalagaan ang kanilang pangalan at reputasyon. Hindi sila ina-identify at binibigyan sila ng karampatang tulong talaga ng ating pamahalaan ng Department of Health. Nagbalik siya sa akin at inamin niya habang ako'y hindi pa nagsisimula ng programa na siya ay merong AIDS at nabibilang na lamang ang kanyang mga panahon. And what he wanted was prayer. Sabi niya, ang kakapitan ko na lang sa mga panahon ito ay panalangin. After several months ay natanggap natin ang balita na siya ay pumanaw na. Ganun pa man. Ang pagkakaalam natin, ang HIV at ang AIDS ay sexually transmitted disease na nakukuha sa pakikipagtalik. Hindi lamang sa isa, kundi multiple partners. Kung multiple partners, lalo na, at nakakuha tayo ng kapartner na positive sa AIDS or HIV, maaaring mahawa tayo. Pupwede rin naman na hindi sexually transmitted ang sakit na ito, ang virus na ito. Maaaring sa injection or blood transfusion ay maapektuhan din tayo. Kaya ang mga medical practitioners ay ingat na ingat sa bagay na ito. Ganun pa man, tama ang sinasabi mo, Camila, na wala na tayong magagawa. Nariyan na yan, nangyari na yan. Ang dapat lamang doon sa iyong inaanak ay matanggap niya ang katotohanan and that the government ay mayroong pagsuporta na itinutulong sa mga katulad niya. At huwag siyang mawala ng pag-asa sapagkat ang panalangin sa Panginoon ay napakahalaga. Ang panalangin sa Panginoon ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Para sa iyo, Camila, ang aming taus-pusong pasasalamat at sana'y natulungan kayo ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.